I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Nagsisimula ang kabanata sa isang gusali na kung saan ay naroon ang ating bida na si Yuan. Habang nakatitig sa kanyang cellphone ay umiiyak siya sa kadahilanang nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang kasintahan. Maya-maya ay tinawag siya ng kanyang kaibigan upang anyayahan na maglaro. Sabi nito, "Kuya Yuan, maglalaro ka ba ng black? Kulang ng isa, 4 tayo. Pupunta ka ba?" Ngunit bagsak ang katawan na sumagot si Yuan na nagdadrama. Sabi niya life without love life. Na ikinagulat ng mga kaibigan nito. Maya-maya ay sinuntok ni Yuan ang sahig at dali-daling lumabas. Na ikinagulat muli ng dalawang kaibigan. Sabi nila, ito ba ay isa na namang hiwalayan? Sabi ng isa, at sinabi naman ng isa. Ika-6 na beses na ito ngayong buwan. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakipagkita si Yuan sa kasintahan. Sinasabi ng babae kay Yuan na tumigil na sa ginagawa niya dahil pinapanood sila ng lahat. Nagpaumanhin si Yuan sa babae at may hawak siyang plastic bag at sinabi niyang binili niya ang paborito nitong baboy. Humihingi siya ng tawad at sinabing babaguhin niya ang anumang mali sa kanya. At habang nag-uusap ang dalawa ay nag-uusap din ang mga Maraites na nakakakilala kay Yuan. Isinasabi ng babaeng may mahabang buhok na kulay ginto sa isa pang babae na walang silbi ang pagtatrabaho ng lalaki ng 4 na part-time job para bumili ng mga regalo dahil iniwan na siya nito. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ni Yuan at ng kasintahan nito. Sinasabi ng babae kay Yuan, na hindi siya galit at ang kanyang dating kasintahan ay lumapit upang makipag-ayos sa kanya. Sinabi niyang pagkatapos niyang pag-isipan ng mabuti, napagtanto niyang mas kailangan siya ng kanyang dating kasintahan. Napasigaw naman si Yuan sa babae. At tinatanong niya kung ano ang tingin nito sa kanya, at galit siya. Nanatiling nakatayo ang babae sa harapan ni Yuan. Sinabi pa ni Yuan na, walang kwentang daw ang taong iyon dahil niloko siya, dahilan para magpa-abort siya. Maya-maya pa ay dumating ang isang sasakyan at sa loob nito ay nagmamaniho ang isang lalaki at ito ang tinutukoy ng babae na kanyang ex-boyfriend. Sabi nito habang nakangiti, pumasok ka na sa loob. Habang nakatayo ang babae sa tabi ng isang mamahaling kotse, at ang lalaki ay nasa loob. Sinabi ng babae kay Yuan na mas maganda kung hindi na sila magkikita ulit, dahil natatakot siyang ma-misinterpret ng kanyang kasintahan. Matapos noon ay naiwan si Yuan na nakatayo durog ang puso, habang sinusundan ng tingin ang kotseng papalayo. Napunta siya sa isang convenience store upang magpalamig. Habang nakatayo sa isang tindahan, umiinom mula sa isang bote ng tubig. Nakatingin siya sa baba at mukhang malalim ang iniisip. Iniisip niya kung bakit palaging nasasaktan ang kanyang puso at kung magiging dog licker ba siya sa buong buhay niya, ngunit dagdag pa niya. Wala namang masama sa pagiging dog licker. Nag-alab ang kanyang mga mata ngunit bigla siyang natigilan ng biglang may lumitaw na system. Sinabi ng system na ang pinakamalakas na sistema ng pagiging dog licker ay nakita na ang host. Ibig sabihin, si Yuan ay ang host ng isang sistema na may kaugnayan sa pagiging dog licker. Maya-maya ay may isang babaeng naglalakad papalayo kay Yuan, muling lumabas ang system at nagsabing, system binding successful. Ibig sabihin, napili ang babae para sa isang espesyal na sistema o tungkulin, at na-activate na ito. Nakatingin si Yuan sa babae na may pagkamangha at marahil ay may kaunting takot. Laking gulat ni Yuan nang ipakita ng system ang kanyang impormasyon na kasulat dito ang kanyang pangalan, at ang kanyang personal na pera na umabot lamang sa 230 na Chinong barya. Ngunit ang ikinagulat niya ay nang makita ang ring dog amount na 70 billion Chinese coins. Sinabi ng system na pwede siyang mag-login kaya naman dahan-dahan na umangat ang kamay ni Yuan patungo sa dibdib ng babae, ngunit, pinag-aakusahan ng babae si Yuan na manyok dahil sa pagtitig sa kanyang dibdib. Namumula naman at napatingin sa ibang direksyon si Yuan na tila nahihiya.
Nakasuot ang babae ng itim na pangitaas at puting jacket, at may suot siyang kwintas na krus. Nakatingin siya kay Yuan na may galit na ekspresyon. Dagdag pa nito, nakatitig ka na sa suso ko mula pa kanina, ano bang mali sa iyo, lalaki? Ipinakilala ng system ang babae. Siya si Shu Lele, 21 taong gulang, may taas na 165 cm, at may timbang na 49 kg. Habang nakanganga ay nakatingin si Yuan sa binti ng babae na may gulat na ekspresyon, at hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ayon sa system, sa tulong ng Likang Dog System, kung ang pagkagusto ng babae sa host ay lalampas sa 95 points, ang counterattack ay magiging matagumpay at ang pagkakakilanlan ng babae ay mababago at magiging likang dog siya ng host. Napatanong si Yuan ng may halong pagkadismaya, gamit ang sistemang ito. Ibig sabihin ang pera sa dog likang ay pwede lang gastusin sa babae. 90 billion. Sumagot naman ang system, oo. Ang 90 billion na dog likang gold ay nasa credit card mo na pero maaari mo lang itong gastusin sa mga babae. Kapag ang kalaban ay naging sunod-sunurang aso na ng host, 1/10 ng halagang ginastos ay mapupunta sa account ng host at magiging personal na pagmamay-ari ng host. Maaari ka ring makatanggap ng iba pang. Kaya naman naisip ni Yuan na, kung ganon ay gamitin na lang natin ito sa babaeng nasa harap ko. Ngumiti siya sa harap ni Shu Lele at sinabi, "Hay ganda, huwag ka nang magalit. Sagot ko na ang pagkain mo ngayong araw." Lumitaw sa system ang isang bagong mensahe, "Dog likang relationship bound successfully." Kasabay nito ay binigyan din siya ng system ng isang misyon, ang I-counterattack si Shu Lele. Kapag nagawa niya ito, makakatanggap siya ng 10% na dog likang gold at 5 strengthening points bilang gantimpala. Ang strengthening points ay magagamit ng host upang palakasin ang mga pisikal na katangian niya tulad ng pisikal na pangangatawan, lakas ng pag-iisip, bilis, at iba pa. Napangisi naman ang babae at tinanong siya ng may halong panunuya, "Yu, nagpapanggap kang mayaman. Gusto mong makipaglandian sakin? Sa tingin mo ba ay kaya mo ko?" Samantala, nagmamarits naman ang mga nanunood sa kanila. Sabi nila, "Yun si Shu Lele di ba? Ang tinatawag na bulaklak ng art department." Oo, narinig ko na malakas din siya at gamit lamang ang 3 salita ay minsang umabot ng 30,000 yuan ang ginastos sa kanya ng isang lalaki. Nakangiti naman si Yuan at sumagot, "Malalaman mo kung okay ako o hindi kapag nasubukan mo na." Inilabas ni Shu Lele ang QR code sa kanyang smartphone at nakangiti ngunit mapanghamong sinabi, "Kung ganon, gusto kong ilibre ng snacks ang lahat ng classmates ko sa kantin ngayon, kaya tulungan mo kong magbayad para malibre ko sila." Sa likod nito, nasa isip ni Shu Lele na gusto niyang ipahiya ang lalaki. Aniya sa sarili, "Yung suot mo ay parang pulubi tapos sinusubukan mo kong pormahan. Naku boy, ipapakita ko sa'yo kung anong pakiramdam ng tunay na mapahiya." Agad na inilabas ni Yuan ang phone niya at iniskan ang QR code at maya-maya ay nag-notify ang phone ni Shu Lele, natanggap na ang 50,000 yuan sa Alipay. Kaya naman laking gulat ng mga nakikinig sa kanilang usapan, at sinabi ng isa, "Nagpasa siya ng 50,000 ng ganun na lang. Parang walang halaga ang pera sa kanya." Sabi naman ng isang lalaki, "Mukhang talunan at pulubi lang ang lalaking ito pero itinatago lang pala niyang mayaman siya." Tumatawa namang sabi ni Yuan, "Maliit na bagay lang ang 50,000. Hindi ko alam kung sapat na yun para ma-add kita sa WeChat." At sa kanya inilabas ang QR code ng WeChat account niya. Nagulat din si Shu Lele at natanong sa kanyang sarili, "Bulag ba ako? Paanong nangyari ito? Ang lalaking ito ba ay anak mayaman?" Kung ganon, sumili sa kanyang mga labi ang ngiti at sinabi, "Huwag ka mag-alala. Hindi imposible na i-add kita sa WeChat." Inilapit niya ang kanyang mukha kay Yuan at mapang-akit na sinabi, "Pero kailangan mo muna akong samahan sa isang lugar." Ngunit sa likod nito ay pinaplano niyang patayin si Yuan. Kinagabihan, sa gitna ng mataong syudad,
dinala ni Shulele si Yuan sa isang mamahaling brand. Habang naglalakad, sinabi niya, gusto ko lang linawin, hindi ako gold digger ha. Gusto ko lang makita ang sinseridad at ugali mo. Napangisi na lang si Yuan dahil alam niyang mapapagastos talaga siya sa lugar na ito. Gayunpaman, buong kumpiyansa niyang sinabi, sige lang, walang problema. Kunin mo lahat ng magugustuhan mo. Naisip ni Yuan na magandang oportunidad ito para pag-eksperimentuhan niya ang dog licking system. Pagpasok nila sa loob, puno ng mga mamahaling bag ang mga estant. At habang nakatingin si Yuan sa mga ito, ay may narinig siyang pamilyar na boses ng isang babae. Sabi nito, Kuya Junkai, sa tingin mo ba bagay sa akin ang bag na ito? Nang lumingon siya sa pinanggagalingan ng boses, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Shutong, ano kaya ang ginagawa niya rito?